pong muli, magandang gabi pong muli mga kaibigan, mga kapatid, mga taga-subaybay ng ating programa, DBS o Doctrine Discussion and Study. Ngayon po ay ngayong gabi po ay may isa na naman po tayong topic, paksa na pag-uusapan. Mamaya po, matutunghayan po natin yan. Ang ating topic ay 5G, the role of technology in the last days. Ako si Pastor Ryan Contin, Living Hope Baptist Church. Ako naman po si Pastor Lino Ortega ng Nagunagan Valley Baptist Church. Muli, Pastor Lito Rodriguez, New Testament Baptist Church. Ngayong gabi po mga kapatid, sa mainit na paksa natin, kalakayin, ito pong parating na bagong internet connection, bagong teknolohiya na marami pong nagdudulot po sa marami ng pag-aagam-agam, takot, at maraming katanungan. Ngayon po, sa ating talakayan, pag-uusapan po natin, lilinawin natin yung mga mahalagang bagay at anong kinalaman nito sa liwanag na salita ng Diyos, ang Biblia. Dito sa Pastorito. So, again, nasa pangatlo na tayong pag-broadcast. Sabi nila natin, ang mga tinatalakay natin dito ay mga relevant issues na napapanahon sa nangyayari. At ngayon, ang ating topic is the role of technology or yung 5G, the race to 5G connectivity, which is already happening now. At nag-uunahan nga dyan, I think sa China, meron na rin sa America, and they are racing to be the first one to complete its connectivity in their own country, in their own nation. So we look back, kung kailan ba nagsimula itong mga internet. Sabi nga natin, nakatandaan po natin, bottom line is the greatest creator of all is none other than God. Huwag natin kakalimutan yun. Sabi sa Genesis 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. So everything, sabi natin, God is the greatest creator. At sabi natin din, we realize also that kapag merong needs, man is destined or forced to invention. At itong ang internet, itong connectivity na ito, itong technology na meron tayo ngayon, nagsimula yan out of the need of information during or after the war. World War I yata yun. So, because of this, man is forced or napilitan siyang mag-invento ng mga technology. And in 1969 nga, the first real network is invented during 1969 at yung ARPANET nga ang unang nakagawa nito, and they use Unix as their operating system. At yung first message nga between two computers during that time ay the first message that were typed is login, pero naghang sa letter G, kaya the first word that was typed is LO lang, no. Ano po? So in 1971, the first email was made, and then in 1971, yung e-books nga. 1973 was the transatlantic connection. This time, hindi lang sa isang bansa yung connectivity. Nag-transatlantic na siya, meaning different nations are now wanting to be interconnected in their sharing of information and sharing of this connectivity with the computers. And in 1974, yung first IP address was invented. In 1977, the first PC modem was invented. And in 1982, the first emoticon, yung smiley emoticon nga, was invented in 1982. The first use of that.
And then in 1989, this time, naging World Wide Web na siya, WWW, yung World Wide Web. And then in 1991, the first webcam was invented and was used. And of course, we all know that the first browser prior to Google, meron pang nauna sa Google in 1998. But when in the advent of Google, yung first browser na yun, uh, were snapped out or were taken out by Google. Then comes the year 2000, nagkaroon ng tech burst or bubble burst. It means na yung sa stock market, yung mga prices ng tech companies ay nag-bubble burst because na-oversaturated na ng technology. And in 2001, na-invent yung Wikipedia. And in 2004, Facebook was invented. And the first user nga is none other than, he uses a code name for himself, but that was Mark Zuckerberg, the first user of Facebook. And in 2005 was the YouTube. In 2006 was the invention of Twitter. And as we all know, in 2001, yung 3G network na invento for the sole purpose of surfing the internet. Then the fourth generation was invented in 2010, wherein we were able to stream live. Pagka may cellphone ka, may camera ka, you can stream already, and the whole World Wide Web can see it, and the whole world can see it. So that is the technology that was brought to us by the fourth generation technology, or 4G. And now we are talking about the 5G, which is more sophisticated and advanced if we can experience it or it can be applied here in our country. Ano po? So that is basically in a nutshell the evolution of technology, of the use of the internet, the interconnectivity. Tandaan po natin, when we say internet, that is the global network of networks. While the web is the collection of information which is accessed within the internet. Simply put, the internet is the infrastructure, while the World Wide Web is the service on top of that infrastructure. So, dati naalala lang natin, no? Pagka tayo nag-internet, siguro nakabutan natin lahat yun. Pag nag-internet tayo dati, yung sa telepono, di ba? Pinakamit natin. Non-cable pa lang yun, napakabagal, di ba? Pero parang mas bumagal yata yung internet natin yun. Local access. So, that is in a nutshell, that is the history of internet and how we come about to what we are and what we have right now and what is going to be the role of technology, or how will it be important, or how will it be used by the coming Antichrist, the one world government and the one world religion. So, sa'yo, Pastor Ryan, ano naman ang masasabi mo dito sa advent ng 5G na ito? So, mga kapatid, mga pastor, no? So, in every human advancement, merong positive and negative effects. So, it's a question of kung yung negative effect ba o yung cons ay o yung positive effect ng technology nito as consequence ay ma-outweigh niya yung negative na epekto. So wala namang technology, walang advancement na foolproof. Ibig sabihin lahat ng bagay ay walang epektong, halimbawa, like for example, electricity, no? Sabihin na natin electricity is maganda sa ating
civilization. Pero isipin natin, no, mga kapatid, ang electricity will require power plant. Diba? Will require siya ng power plant. So, much of the world's pollution ay galing sa mga coal-powered power plant. So, isang problema yun. Pag na-solusyonan mo yung isang bagay, meron siyang, nag-create siya ng isang problem. So, itong sinasabi ng 5G. At ito ngayon tatalakayin ni Pastor Lino, yung health effect ng 5G. Ano ba yung health effect ng 5G, Pastor Lino? Okay, so maraming salamat, Pastor Ryan, Pastor Rico. So, ngayon mga kaibigan, tinatalakay po natin ano ba yung nagiging epekto nitong 5G sa buhay natin mga tao. Actually, of course, bago naman napunta sa 5G, nag-start muna sa 1 yan. So, bibigay ko po sa inyo iba't ibang, kasi bumabase po yan sa bawat henerasyon mga kaibigan. Nasa ikalima na po tayo ng henerasyon ng pagkakaroon ng mabilis na teknolohiya sa kaya pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao. So, umpisahan po muna natin sa tinatawag na 1G or wireless na pagtawag. Noon kasi, kung naalala niyo mga kaibigan, yung naalala niyo ba yung laro na gumagawa yung mga bata ng telepono, yung lata? Diba, no? Uso nun yun. Chiquito kayo. Pag malayo ka, maririnig mo kahit Tinesting malayo. namin, Pastor, wala, hindi na naman naririnig. 5G na kasi. Dapat wireless na rin. Baka hindi na-upgrade yun. Dapat wireless na rin yung lata Test na namin namin. yun dati, ginawa namin yun. So ngayon, tapos nagkaroon tayo ng telepono, no? So, yung telepono natin na medyo mabagal din ang pagbibigay ng serbisyo, pag medyo mahina at malabo pa, at walang ganun kalinaw. So, nandito po itong 1G na to. Binanggit nga na ni Pastor Rico kanina yung iba't ibang taon ng pagbitaw ng mga teknolohiya na ito. So, yung ano po yung epekto ng 1G no, sa kapanahonan. Noon po, no, nung una po, na tinatawag po natin, ito po yung nagsimula po yung wireless na pangtawag. So, nagkaroon po tayo ng mga wireless, kagaya ng cellphone. Naalala ko dati yung unang-unang phone na nahawakan ko na wireless, yung tinatawag nila na bareta na medyo mahaba. So, yun din yung unang-unang wireless. Kala ko, sikat na sikat ako. At that time, nagkaroon ako ng ganun. Tapos tatawagan pa ako. So, talagang tuwang-tuwa ako that time. Tapos nagsimula na pumasok ng Nokia 3210, mga 5110, yung mga ganun, yung meron pang antena. Tapos matutuwa ka sa paglalaro ng snake, di ba? So ngayon, yun po yung una. So, inalis yung pangangailangan ng mga kable ng telepono. Ibig sabihin, dati, di kable, di ba? May mga wire na para makakunik ka sa isang telepono, kailangan meron kang wire. So, ang ginawa nila, in-improve nila yun, tinanggal nila yun, nagkaroon po tayo ng wireless. Doon po nagsimula yung ating pong 1G na pinatawag. So, pinapagana ang pagtawag sa network, tinig lamang. So, ang problema lamang nito, so tinig pa lamang, nagsimula po sa tinig. Kaya lang, mahina pa rin ang baterya at kalidad nito. So, every year, basta every taon-taon nag-upgrade ang lahat. Kaya nung nakita yung pangangailangan na medyo hindi pa rin nakasapat sa pangangailangan ng tao, pumasok naman itong 2G. So mga kaibigan, gusto ko pong mag-i-update po kayo. Mamaya tatalakayin po natin ano po yung naging epekto nito sa kalakaran nating mga tao dito. So dito po, pumasok po yung 2G, diyan na po nagsimula yung pagkakaroon natin ng pagpapadala ng mga messaging. Di ba dati, usok-uso yung phone pal, saka pen pal, di ba? Uso-uso, meron pa nga Sulat pa lang nun. Oo, meron pa nga kanta dati ng mga postman, yung mga nag-deliver ng mga sulat that time. So, Mr. Postman. Oo, Mr. Postman. So, pinadali yung gano'n, pinalitan ng mga analog ng digital na network, pinapagana ang tawag at text. So, nagkaroon na tayo ng text. Na-invento po yung BP. Ano yung BP? Ayan, Di ba yung nilalagay mo? pager. Oo, pager. Oo. So, na-invento yun. So, hanggang sa nakagawa ng multimedia messaging, so nakakapagdala ka na mas mabilis na yung
communication, pero hindi pa rin ito nagbigay ng kasapatan para mapunan yung talagang needs nating mga tao. So, pumasok po itong 3G kasi every time na merong ilalabas na bago, pagkalipas lang ng ilang araw or taon, makikita mo, luma na yung bago na yon, and then may bago na namang lalabas. Yung, kumbaga sa akong pasara, nangyayari kasi, di ba? Merong mamahaling cellphone, di ba? So, nabili na, may mga naunang nakabili sa'yo, ikaw pinag-iipunan mo pa lang. Nung naipon mo na yung pambili, may bago na naman lumabas. Luma na yung unit mo. So, parang ganun ang nangyayari. So, yung pagpasok po ng 3G sa internet at video, nagkaroon na po tayo ng internet. Di ba? Nagkaroon na po tayo ng video. Ano po yung ipinatay nito? Marami hong pinatay ang pagkakaroon ng internet at video. Pansinin niyo po, isa sa naging reason. Bakit humina? Bakit namatay yung pelikula o yung mga movies? Because of internet. Bakit ka pa manonood ng sine kung kaya mo namang manood sa YouTube, di ba? So, doon na po pumasok yun, di ba? Pinapagana ang full feature ng access sa mobile, internet at video calling nang may mas mabilis na paghahatid ng data. So, dati hindi mo nakikita yung kausap mo, ang ginawa ng 3G, nakikita mo na yung kausap mo, di ba? Na-invento na po yung video call. Di ba? Nagkaroon na po ng video call na kung saan makikita mo ng harap-harapan kung sino yung kausap mo. Ngayon, so hindi pa rin ganun ang kasapatan kasi the more na gumagana at nakikita ng mga gumagawa na tinatangkilik ng tao itong bagay na ito, ang gagawin nila, i-upgrade nila yun. Di ba? I-upgrade pa nila ng i-upgrade hanggang sa pumasok po tayo sa tinatawag na 4G. So, magkakaroon po tayo ng pagrereklamo. Ano ba yan? Ang bagal ng aking signal, ang bagal ng data ko, para bakit ganito? So, ang 4G, yung pag-stream ng video, yung pagkagaya po ng ginagawa po natin, isa po sa bunga ng 4G, ito pong pagkakaroon natin ng mga live streaming. Yan po. So, mas mabilis na ang mga pag-download at pag-upload ng data, sumusuporta sa data-intensive na mga application, no? So, madali na siyang kunin. Then, mga serbisyong pang-gaming, marami na po mga online gaming po tayo na makikita, iba't iba po. Meron na invento na rin po yung pagkakaroon ng mobile TV. Tapos, video conferencing. So, meron na po tayong Zoom, meron na po tayong Google ng meeting, may mga ganyan na po mga lumabas. And then yun po yung nakapaloob sa 4G. Yun po yung sakop ng 4G. At iba pang mabibilis na tampok, marami na ho tayong nakikita na iba't iba, no, na pinapabilis nito ang access at pagpapagana sa takbo ng ekonomiya nating mga tao, pati mga tao, di ba? Kasi tayo, hindi na tayo nakontento. Halimbawa, mabagal ang internet mo. Di ba, punong-puno ka ng pagrereklamo. Ano ba yun? Mabagal ang internet. So, ang ginagawa sa atin ng mundo, ginagawa niya tayo, pinapabilis na lahat ng bagay. Parang ayaw natin yung mapapag-iwanan tayo. So, yun yung inaalok lagi ng mundo sa atin. And then, ngayon po meron ho tayong bago. Ito po mga kaibigan ang dapat ho nating mas bigyan ng pansin. Ano ang epekto ng 5G sa buhay nating mga tao? So, ang 5G gumagana na ngayon. Nangako ng mas mabilis na mga halaga ng data at katipiran sa enerhiya. So, mas matipid siya, mas mabilis at mas matipid. Pinapahusay ang umiiral ng mga network at hinahatid ng mga bagong gamit tulad ng telemedicine at virtual. Dito po makikita natin mga kaibigan. Makakita ka ng sasakyan na walang tao, umaandar na. Makakita ka, pansinin niyo po, kung hindi po kayo po ay aware po, mag-research po sa Japan, halos lahat ng mga trabahador nila doon na gumagana, mga robot na. So, ganun po, upgrade sila. Ganun po nila ipinapabilis yung lahat ng proseso ng kanilang trabaho at higit sa lahat, nagpapababa sa kanila pong mga gawain. Sabihin, kung kailangan nila ng maraming tao, hindi na nila kailangan pong kumuha ng maraming tao. Gagawa na lamang sila ng mga robot, aanyuhan nila ng tao.
So yun na yung kikilos para sa kanila. So makakatipid sila ng malaki doon. So ito po yung magiging epekto ng 4G. So madalas natin itanong, ano ba yung 4G? Ay 5G, ano ba yun? So ina-upgrade ng mga cellular network dahil sa pagdating ng ikalimang henerasyon or teknolohiyang 5G, tulad ng mga naunang henerasyon, makakaasa ang mga consumer sa mga bagong gamit at pinahusay na mga karanasan ng user. So pag mabagal yung internet mo ngayon, inaalok sa atin na mag 5G tayo. Bakit? Kasi pag nag 5G tayo, abay, kumbaga parang ang napansin ko niya, Pastor, pag 5G ang gamit mo, hindi ka nahuli. Hindi ka nahuli sa lahat, di ba? So, maliban sa mga mobile phone, ang matinding pagsulong sa connection dahil sa 5G ay magbibigay daan sa mga paggamit mula sa mga halin ng telemedicine upang matulungan ang mga komunidad na pangisawaan ang mga lokal na sanggunian tulad ng mga traffic, signal, at mga supply ng tubig. Susuportahan ng 5G ang lumalaking bilang ng mga nakokonektang device upang mapahusay ang kalidad at pagiging epektibo ng lahat ng uri ng mga produkto at serbisyo. Take note, lahat ng uri ng produkto at serbisyo. Meron po yung epekto sa buhay nating mga tao. Malaki po ang maitutulong at pwede rin may kakasira sa buhay natin itong 5G na to mga kaibigan. So, kasi kung babasahin po natin mga kaibigan, sabi ng Bible sa Daniel chapter 12, verse 4, di ba? I-increase yung karunungan natin mga tao. Mag-i-increase talaga at nandito na po tayo sa panahon. Di ba? Nandito na po tayo sa panahon ngayon. Nag-i-increase na yung kaisipan ng mga tao. Kaunti mo nga bata eh. Di ba, Pastor? Mantakin mo, eh kung siguro, kung ikukumpara ka dun sa isang bata, eh mas magaling pa siguro ang bata sa'yo pag gumamit ng cellphone. Pastor, yung magkalikot-kalikot ng cellphone, isang ka ba naman nakakita, nasa tiyan pa lang, may cellphone ng hawak. ganun ang practice ng mga magulang ngayon. Pero malaki ho ang epekto niya sa kalusugan ng mga bata. So, ang lumalaking bilang ng mga nako-connect ng device, yung po pinapahusay nga niya, pero meron siyang epekto sa buhay nating mga tao. So, sabi dito, ang 5G ay kumakatawan sa ikalimang henerasyon ng mobile na komunikasyon. Ipinapangako nitong susunod na henerasyon ng teknolohiya mas mabilis na data rate ng consumer na may mas mababang latency o pagkakaantala. So, ibig sabihin doon, yung kumbaga, kung mabagal yung dati mong ginagamit, so ito po yung kanyang binibigyan ng solusyon. Mas pinapabilis nga. Sabi nga, ayon sa nakuha kong scoop patungkol sa 5G, ang pinagkaiba ng 5G sa 4G. Ang 4G, pag nag-download, nag-upload ka, umaabot po siya ng 5 minuto. 4 to 5 minutes ang itinatagal ng upload. Depende sa data mo. 4 to 5 minutes ang inaabot niya bago mo ma-upload ang isang pelikula. Pero sa 5G, mga kaibigan, alam niyo kung ilan na lang? 15 seconds. 15 seconds na rin sa pastor. Magtakin mo, 15 segundo na lang. Ikumpara mo yung layo ng kanilang pagitan. Mula sa 4G na kapag nag-upload o nag-download ka ng pelikula, ito ay umaabot ng 5 minutes. Pero pagdating po dun sa 5G, yung 5 minutes mo, mapupunta na lamang sa 15 seconds or 15 segundo. Ganun po kabilis. Ganun nila in-upgrade. Di ba? Kaya marami ho mga, mamaya, tatalakayin ni Pastor Ryan yung mga patungkol po sa mga, ng 5G na yun, pwede mo idulot o ano pa, na pwede natin talakayin regarding that. But gusto ko maunawaan ninyo mga kaibigan, yan po ay may mga bagay na pwede maidulot na maganda at hindi maganda sa ating mga tao. So, Pastor Ryan, ano ba yung pwede natin may patungkol sa 5G? So, ayun nga po mga kapatid, yung sa pinakamalaking kontrobersya ngayon, mga katanungan ng maraming tao, kung yung 5G ba ay may kinalaman dito sa nangyayari nga na sa Yun atin. yung issue na we need to settle otherwise the people. Yung bang 5G nagkaroon ng pandemic, coronavirus. Parang nagturo si Pastor Lino patungkol sa
But the thing is, we are here to settle within the minds of the people. Kasi yung paranoia ngayon, yung fear kasi ngayon about this latest technology is whether connected ba ito O doon may sa kinalaman vaccine. siya. O may Kasi kinalaman. may mga warmongers nga na yung vaccine daw, may mga microchips daw siya that once you are vaccinated by that vaccine, COVID vaccine nga, once 5G is implemented, interconnected daw siya. Na once you are vaccinated and the 5G is there, then you can be controlled and you can be tracked wherever you go. So that is the main issue that we are Yes. seeing here. Kasi hindi naman tayo mga expert, hindi naman tayo IT expert. But the thing is, we are here to answer that issue whether that vaccine and that 5G is interconnected. And then, what is the role of the technology in the last days? So, Pastor Ryan, yan yung ano, di ba? What is the, sabi nga natin, in every cross, there is always a cons. So, mga pastor, mga kapatid, malaki ang kinalaman ng teknolohiya sa mga huling panahon, sa mga huling araw na sinasabi ng Biblia. Sinasabi ng Biblia sa Daniel chapter 12, verse 4, sabi ko roon, this know also that in the last days many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Alam niyo po, dahil po sa dati, di ba, yung noong 1969, prior to that, nung tao po ay naka-invento ng rocket papunta sa space, tinawag ko yung age na yun, space age. Yung tao naman po ay naka-invento ng computer to aid him in his sa mga ginagawa niya. Tinawag naman po yung panahon na yun na computer age. So that was before. So alam niyo po yung internet, ito ay isang secret communication platform o device na nakauna po nakagamit ay yung United States Army. So they were fearing na natatakot po sila no, pag nagkaroon po ng nuclear strikes ang Soviet Union at that time na masira yung kanilang communication dahil sa radioactive o yung interference, di ba? So, na-invento po nila ito, yung internet. It was used exclusively by the United States military. And later on, in the 1980s, 1990s, nag-go public na po ito. Ginamit na po ng publiko ito. At naging commercialized na po ito. Until we have today na 5G. At sabi nga, di ba, may pag-aaral po. Kung noon po yung rate ng knowledge para increase, sabi ng Daniel chapter 12 verse 4, in the last days many shall run to and fro and knowledge shall be increased. So ngayon po mga kapatid, sabi nga, kung yung noon, yung rate ng knowledge para mag-increase, it will take years. Alam niyo po, it will just take 1 second para yung knowledge na increase for the last many centuries ay ma-increase lang in just few seconds. Ibig sabihin mga kapatid, yung rate ng knowledge di ba, paano madi-dissipate po yun para may babahagi yung knowledge na yun, yung rate of knowledge na sinasabi ko, no? So, because of our technology, na isa sa katuparan po yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, yung panahon po ni Daniel, that was more than 2,000 years ago, 2,500 years ago, na hinulaan na po itong mga panahon na ito na knowledge shall be increased. Tingnan niyo po, no? Ngayon po, pag may bagay ka na gusto mong malaman, dati, pupunta pa ng library to make a research. Ngayon, pupunta ka lang ng Google. I-click ka lang doon. With 5G, seconds lang, milliseconds lang. Diba, ito po yung may dudulot ng technology sa tao. Ito yung role ng tao. At isa pa, maraming agam-agam na. Ito nga yung binanggit ni Pastor Rodriguez, Pastor Rico, na
At ito yung myth, yung kumaga parang paniniwala ng iba, no, na kailangan po natin i-debunk. Ibig sabihin, patunayan na mali. Maraming naniniwala na itong coronavirus daw po was triggered or activated by this 5G technology or this 5G net or internet tawag po rito, connection. So, mga kapatid, sabi nga rito to make things clear about this matter, sabi nga, yan ay isang pinakamalaking false news, fake news. Pero sabi rito, yung 5G network o 5G connection, wala po siyang kinalaman sa pagkakaroon o pag-activate ng coronavirus. Sabi na, the truth is, while it is not too far-fetched to imagine that the radiation emitted by 5G cell towers could cause cancer, the truth is that the levels are simply way too low to be of significance. Ibig sabihin, yes, meron every technology, every katulad yung radio, meron ano yan eh, radiation yan eh. Nag-i-emit siya ng radiation. Yung microwave, nag-i-emit siya ng radiation. Yung TV, nag-i-emit siya ng radiation. Anything that uses electricity, anything that uses wavelengths, waves, di ba? Is emitting radiation. So, hindi po totoo na itong coronavirus was triggered or caused by 5G networks. In fact, mga kapatid, dito sa Pilipinas, kung totoo po yan, hindi pa available ng 5G dito. Yes. Inaano pa lang, ini-establish pa lang yung mga towers. Ano? At isa nga lang, ang kinalaman po dyan, most probably, ng technology nito, una po, yung pagsasakatuparan ng sinasabi ng Biblia na many shall run to and fro. Sabi ng book of Daniel. Ibig po sabihin yan, di ba, with this 5G connection, internet connection, magiging efficient na po yung lahat ng bagay when it comes to communication and transportation. Ibig sabihin, mas malawak ang magiging reach, mas mabilis yung mga responses ng communication at transportation, mas mabilis na. At run to and fro, yung isang katuparan nun. At isa pa, knowledge shall be increased. The rate of knowledge na nag-i-increase per seconds ay mas mahigit na mataas kaysa past centuries. So ngayon po mga kapatid, no, just a click of a button, yung information na gusto mo malaman, yung bagay na gusto mo makita, di ba? Andiyan na po yung Google Map, di ba? Andiyan na yung Google Map with 5G, di ba? Network, mas mabilis, mas, di ba? Hindi wala nang matagal na buffering. Di ba? Wala nang matagal na, tagal naman ito. Yung nire-research ko, matagal na. Saka, isa pa po ito, mga kapatid, no? Itong 5G, lalo na po ngayon, homeschooling. Di ba? Mas magiging kapaki-pakinabang ito sa mga nag-aaral. Baka nga in the future, even pagtapos ng pandemic na ito, maging trend na rin po ang homeschooling o yung, di ba, yung pag-aaral through, sa computer. Kasi andyan na yung technology, mabilis na eh. Mabilis na yung, kahit hindi na kayo nagkikita personally, virtually na lang kayo nagkikita through internet, through Facebook, through Zoom. Diba? Iba na yung magiging normal, no? New normal na. Hindi lang dahil because of this pandemic, it will be also with this technology. At sabi nga, yung supplement pa po natin, Pastor Rico, di ba, in the last days, in the tribulation period, may sinabi doon sa Bible, Pastor Rico, about the two witnesses will be seen, and the Lord Jesus Christ, at His coming, will be seen by all eyes. Clear mo na yung Pastor Rico. Meron ka bang topic na, meron ka bang, saan yung sa Revelation? Revelation chapter 11. Yung connection ng 5G tsaka itong coronavirus is really, sabi mo, is a fake news. Myth. Causing paranoia amongst many people today. Through
true to what God says, and everything is according to the Word of God. Word of God and the plan of God and His will. Sabi nga sa Daniel chapter 12 verse 4, But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end, many shall run to and fro. Nabanggit mo nga kanina, no? Mga virtual. May mga virtual tour na ngayon sa YouTube. Virtual tour sa isang lugar. Idadali ka nila, may virtual tour. So, itong 5G, mga pastor, will be using the satellite technology, and they will be building towers, and isa nga, yung medical will be, robotics na ngayon, yung mga medical practices will be done by robots, and cars will be talking to each other. So yan yung magiging highlight nitong 5G na ito, which is still not available in our country. Siguro yung mga ibang elite siguro, they already have that 5G connection. But in China, they have rolled out that already. In America, they have also rolled some parts regarding this 5G. Sa South Korea, meron na rin sila niyan. So we could just imagine, marami na excited dito. May mga apprehensions din dahil nga dito sa coronavirus. So true to the plan and purpose and the prophecy of Daniel, uh, knowledge, they will run to and fro, and then knowledge shall increase. Nabanggit mo ano? Sabi nga, in every century, knowledge doubles before, no? And then every 25 years, knowledge is doubled after the World War II. But now, because of the technology that we have, every 12 hours, knowledge is doubling. You just imagine that. Every 12 hours, knowledge is doubling. Ano po? So, kaya nga, sabi sa Bible, knowledge shall increase. Ang tawag nila dyan is DD. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng DD? Digital devilry. Mga basta. Digital devilry. Devilry. Ano ibig sabihin? Devil. Digital devilry. Yan ang nangyayari sa Ibig sabihin parang something that is so great they call devil, di ba? Yeah, digital. Devil, ganyan parang. Yeah, digital devilry, DD. Kaya kung may title ka na DD, parang ganun din yan. Digital devilry. Pero sabi nga natin, Doctor of Divinity. DD, Doctor of Divinity. Dating Pero ngayon, yung knowledge has increased, and they call it digital devilry. Ano po? Every 12 hours, knowledge is doubling. And the role of technology in the last days, dahil sabi natin, yung CCTV, dati, hindi naman uso yung CCTV dati, di ba? Ang alam lang natin CCTV dati, yung moving CCTV, yung mga kapitbahay natin na nagchichismis. Yung pinaka-malupit na CCTV yun, no? Yun, yung moving CCTV na tawag doon. But now, kahit saan may CCTV. Siguro pastor yung 5G, pagdating ng panahon, no, sabi yung iba, the believers will be persecuted and they will be hunted down. Yeah. Diba? Siguro maaari kung may malaking kinalaman yung technology, in surveillance sa mga tao, di ba? Yan kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung kanilang political affiliation, ano yung kanilang religious belief, ano yung kanilang background sa kanilang buhay. So, ngayon talaga, because of our technology, kinukuha yung mga data ng mga tao, diba? For surveillance. At isa pa po dyan, no? Yung technology is being used because of terrorism, toward terrorism. Diba? Para mapigilan po yung terrorismo, yung mga naghahasik ng kaguluhan. Ito, nag-a-add up po ito, no? So, bakit yung gobyerno, eager po sila na makuha yung mga detalye ng mga tao, yung mamamayan, supposedly dapat, di ba, may lumalaban po din yung privacy, yung Privacy Act, Data Privacy Act, yung kumbaga yung personal mo, yung former president po natin, no, nag-propose po siya ng National ID System.
na each, lahat po ng citizen ay magkaroon ng national ID. It For will what? be implemented. Oh, di ba? For what? Di ba? For data gathering. Para practically lahat ng tao ay to be surveyed. Para ma-survey. At dahil po rito sa ah, 5G, tingnan niyo po, no, madali nang maka-acquire ng surveillance data. Yung, ano ba, kung gusto nila nilang i-track. Kung ikaw ay, ang tawag dito, decreant. Ibig sabihin, yung gumagawa ka ng gulo, gumagawa ka ng, nag-aasik ka ng, o iba yung paniniwala, pwede ka nilang i-survey. So, ito po sabi nga natin anything that we have today ay precursor po yan sa parating na sa realization sa katuparan po ng salita ng Panginoon. Diba, sabi sa Biblia, someday, doon sa panahon po ng Antichrist, ni Beast, everyone will be marked, will receive the mark, will receive the name, or receive the number of the beast. So, ito po ay itong mga technologies natin ngayon ay may mga kinalaman sa parating na katuparan ng salita ng Diyos. At isa pa po dyan, di ba? Sabi ng Biblia, kung iisipin po natin mga kapatid, paano po may isa sa katuparan na yung sinabi ng Biblia na every eye shall see Him. Di ba? Pagdating po ng Panginoon at His coming, sabi ng Biblia, every eye shall see Him. Pati yung dalawang witness po doon sa Jerusalem at in the tribulation period, there will be two witness, probably Moses and Elijah. Tama ba? Moses and Elijah. Sabi ko ng mga theologian, they will be resurrected at that time and they will preach or make a witness in the holy city of Jerusalem to persuade the remnant Jews that Jesus, the Messiah, will come. At sabi nga, di ba, yung dalawang witness nito, they will cause fire, they will cause havoc, magkakaroon ng kaguluhan dahil sa dalawang ito. And the Antichrist, the beast, will papatayin po itong dalawang ito, and the whole world will see. So, kung imagine nyo po, no, magkakaroon po tayo ng idea, paano makikita ng buong daigdig, yung una po, yung dalawang witness na yun, yung pagbabalik ni Jesus Christ, every eye shall see Him. Di ba? Because of technology. Dahil po sa ating teknolohiya ngayon. Ngayon pa nga lang 5G na. Imagine na, not 10 years from now, 5 years from now. Di ba? Hindi naman sila mag-i-stop just, they will not content, hindi magiging contented for just 5G. Kaya sabi natin, every 12 hours, knowledge is double. Oo, di ba? Ngayon pa nga lang, niro-roll out na yung 5G. Baka they have in their mind yung plan na 6G na kaya. Kaya, pag bumili ka ng Samsung, di ba? S7 dati, next year, luma na. S8 na lang. Yung mga bago kada taon, nag-i-increase ang knowledge ng tao. So, ina-upgrade nila lahat ng bagay. So, marami talaga mga nangyayari sa kapanahonan po natin na may kinalaman po yan sa mga bagay na mangyayari sa darating na po, lalo na po yung 5G na yan. Dahil na binanggit ni Pastor Ryan, regarding po sa masasaksihan ng lahat, di ba? Yung pagdating ng ating Panginoon. So, meron po yan, lalo na po yung yun nga, binanggit ko nga, dalawang witness ni Pastor Ryan. So, makikita ng lahat kung paano yung pwedeng mangyari. Kahit nasa malayong lugar, so, di ka na magtataka pa sa mga napapanood natin ng mga Star Wars na yun. Hindi ka magtataka na isang araw makakita ka ng mga lumilipad sa sakyan, di ba? Because of that improvement ng teknolohiya natin. Ako nga lang, Pastor, pag nagmamadali, lumilipad yung sasakyan. Hindi pa labang mangyari. Meron na nga tayo, Pastor, ano ba yung Kaya ginagamit? sabi natin, every 12 hours, knowledge is doubling because of this internet, and then we call that DD, digital delivery. And as I would like to mention, in Ephesians chapter 2, verse 2, diba sabi? Ano ba sabi sa Ephesians 2, verse 2? Who is the prince of the power of the air? That's why Satan is really hoarding it over the air. And
And that technology, that power of the air, which Satan is the prince, sabi nga ng Bible, Ephesians 2 verse 2, he is lording it over there. And he will be the prince of the power of the air, and he will be using that technology to his advantage in the last days, during the tribulation period. So, no wonder, hindi lang yun magtatapos sa 5G, sabi nga ni Pastor Gino. Sabi nga natin, yung 3G, 2001, 4G, 2010. Diba? 10 In a years span of after. 9 years, diba? And then 10 years after, 2020, we have that 5G. Siguro, because of the doubling of knowledge every 12 hours, baka within a span of 3 years to 5 years, May may 6 6D na tayo. Yes, pwede. Hindi malabong mangyayari yan, mga Kaya bibilis lalo yung pag-download ng movie. Pastor Lino. Hindi, saka ito po yung mga pastor. Kung papansinin nyo, for commercial purpose, naglalabas sila ng new technology. Kasi Actually, sabi mo kanina, during the war, secrecy of information. Kaya na-brought out yung internet. Information. It was invented by Dahil the US sa Army. war. Dahil sa war. And yun, Alam niyo po, halos lahat po ng technology natin ngayon ay produkto ng gera. Like for example po, internet. Internet. Produkto po ng gera yan eh. Yung satellite. Diba? Bakit tayo nagkaroon ng satellite? Because of rockets. Yung rockets was invented by the Germans to bombard their enemies. At yung rocket at peacetime, ginamit naman ng mga Americans at mga Soviet, ng mga Russians, mga Soviet Unions, para nag-race sila doon sa space race. Diba? Much of our technologies ngayon were invented, are product of wars. Halimbawa, yung mga, di ba, yung radar. Diba? Saan mga ginagamit yung radar ngayon? Sonar. Diba? Para ma-detect yung submarino. Yung radar to detect the incoming mga airplanes at that time. At ito po yung mga isang katanungan po rito ng mga kapatid na maaaring maaaring sa mga isipan ng mga maraming tao, maging sa mga mananampalataya, dapat ba natin katakutan ang teknolohiya? Lalo itong mga 5G na to. Kasi may mga skeptics, mga fearmongers na yan yung yung 5G na yan, nakakapag-trigger ng sakit yan eh. Alam niyo mga kapatid, hindi lang naman technology ang nakakapag-trigger ng sakit yan. Yung diet rin natin eh. Di ba? Lahat po ng diet kinakain natin. Alam niyo, mula sa gulay, isda, karne, pinapakain niyo mga mga artificial na pagkain, mga fed na katulad ng di ba? Pork, yung karneng baboy. Pinapakain sa kanya, di ba? Engineered na pagkain niyo. So, ito yun. Gusto ko lang sabihin ko, hindi natin dapat katakutan itong mga technology na ito. Sabi ko nga, itong mga bagay na ito, tulad ng technology 5G, sa isang banda, tingnan natin ito sa liwanag na salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina, ito yung nagpapatunay na yung salita ng Diyos ay totoo. Kasi di ba, 2,500 years ago, in the book of Daniel, it was prophesied, di ba? Nahulaan na po na many shall grant to and fro, and knowledge shall be increased. At ito na yung panahon na yun. Sabi nga, the future is here. Andito na tayo sa future na knowledge shall be increased. At imagine, 5 years from now, kung ngayon meron tayong 5G, sabi ni Pastor Rino kanina, yung 5 minutes, depende kung ano bilis, 15 seconds na lang. May movie ka na. Yeah, mag-enjoy ka na for almost 2 hours. 2 hours, mag-enjoy yung dinownload mo. So, in the last days, sabi nga natin, technology will be used to the hilt since Satan is the prince of the power there, sabi nga natin. And yun, sinasabi mo nga kanina sa Revelation chapter 11 yun, about the two witnesses that will be witness. Sabi dito, no? And when they shall have finished, Revelation chapter 11 verse 7, and when they shall have finished their testimony, meaning the two witnesses nga, some are speculating who that be, but sabi nga natin, we cannot be absolute during regarding this who would be these two witnesses.
And when they shall have finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them and kill them. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. And they of the people and kindreds and tongues and nations. So, iba-ibang lahi ito, no? Binanggit. People, kindreds, tongues, and nations shall see their dead bodies 3 days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves. So, sabi nga natin, prior in 1900s, this could be impossible. Kahit nga sabihin natin, Pero ito, the whole world will see the bodies of these two witnesses. the whole world, di ba? And Paano? how could that be? In the 1900s, hindi pa nila maisip yan. But now, sabi nga, pag may cellphone ka ngayon, may camera, Ano mo na. pwede ka na agad nasa internet ka na. Kagaya ng ginagawa natin. Ito, gaya, buong mundo na yan. Pwede buong mundo makapanood. Diba? So, sana lahat panoorin ninyo. So yun. So, it will be used to the hilt by the Antichrist technology. No wonder technology will be doubling. It will increase. Knowledge will increase. Digital development. We are in that digital age right now. Yes, CCTVs, and then yung Revelation chapter 13 where the Antichrist will be controlling the economy. We are gearing towards the cashless society. Why is that? Bakit ganun? Talaga ninyo mapasok. Siyempre, We are gearing towards the cashless society. rehearsal na po yan eh. And then the world currency. Di ba? Ngayon po, uso yung cashless. Di ba? Kumbaga, little by little yung tao po magiging ma-accept na ng tao yan na wala ng cash. Dati nga, di ba? Barter. Wala po sa'yo barter, di ba? Pag walang pera, barter. O cashless rin yun. Pero iba naman yun. Meron mga item ipapalit. By that time, sinabi ngayon, no, iba na yung magiging tinatawag na cashless society. Yung currency na po noon, it will be not a monetary currency. Diba? Yung ang virtual currency na sinasabi, yung Bitcoin. Diba? Virtual currency yun eh. Wala ka talagang pera. Wala ka talagang pera. Meron ka lang virtual na, may amount ka lang virtually na meron ka ganito. Pero in terms of material, wala talaga. Yeah. So Figure lang yun. we are going towards the gearing towards the cashless society. Sabi nga natin, that is one way or one form of control. One way of control. Control yan eh. Tama. Economic control eh. Yung kaming Antichrist, we will be controlling the economy. And if there would be if we are in the cashless society, then they can control the economy. Saka ito rin po pastor, no? When we are talking, nag-usapan po natin yung control. No? Pag mayroon po tayong internet, itong mabilis na technology na ito na rin yung nagko-control ng ating buhay. Di ba? Pag masyado pa tayong reliant po dito masyado po tayong reliant dito sa technology, pansinin niyo po, kung masyado tayong reliant, ito na yung magko-control o magsiset ng pace ng ating buhay. Diba? Hindi ka makakilos kasi walang internet. Hindi ka makakagawa dahil walang internet. Hindi ka makakapagtrabaho dahil walang internet. Sa amin nga lang sa office, pag walang internet, walang email, hindi namin alam kung anong gagawin. Diba? Ito, yun yung usapin natin ng control. Pag masyado tayong reliant, isa po itong yung consequence o negative na epekto ng technology na pag masyado tayong reliant sa technology na yan, hindi na natin alam kung paano kumilos, kung mabuhay nang wala yan. Imagine niyo po ngayon na tao walang internet. Biglang mawala yung internet. Hindi na tayo makapag-broadcast. Babayad na tayo ng daan-daang libo para makapag-broadcast. Diba? Kahit tulad noon. Wala tayong paglilibangan, cellphone. Hindi na mahirap na walang communication. So, imagine niyo po ngayon, no? Alam mo, nasanay tayo sa mabilis na internet, biglang bumagal, di ba? Stress. Stress kami. Oo, wala nang internet dito, nakakasad na. Samantalang noon, yung sulat-sulat ka pa lang, di ka na-stress. Nagkaroon ka ng internet, ng computer, pag nawalan lang ng connection, na-stress ka na.
Talagang parang gusto mo na mag-away. No? Gusto mo nang away ng yung kumpanya ng provider. Ano ko lang gusto mo, yung daanan lang natin ito. Yung sa Ephesians chapter Ephesians 6, diba? Chapter 6 verse 12. Sabi rito, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Hindi man talaga. Sa panahon po natin ngayon, kundi laban sa mga pamunuan. Diba? Iba't ibang, kagaya niya sa Facebook natin, kung hindi mapapansin, ang kalayaan ng tao sa pagbibigay ng kanilang pananaw regarding sa pagpapatakbo ng ating ng pamahalaan ng ating gobyerno sa mundo sa bansa natin, di ba? Nasasabi nila, so nakikipagtalo sila through this technology sa Facebook, nasasabi nila kung ano yung mga bagay na gusto nila sabihin. Unlike dati na hindi mo pwedeng gawin, basta, di ba? So ito po yung sinasabi ng Bible na ang tao nakikibaka. Hindi sa laman, hindi nga sabi nga rito, hindi laban sa laman at dugo. Pansinin niyo po yung away na ginagawa ng regarding po sa issue natin sa China. Di ba? Maraming mga magagaling magsalita, maraming matatapang magsalita. Kasi ang iniisip nila kasing labanan, dila. Di ba? Dila. Kaya ang tatapang nila magsalita kasi yun yung naiisip nilang dahilan. Which is biblical naman po. So, ang pakikibaka natin sa panahon ngayon. So, nakikipaglaban sa pamuluan, yung iba't ibang tao, and then laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan ng mga dakong kaitaasan. Lahat po ng yan, mga kaibigan, sa nangyayari po natin, kung mapapansin niyo po, yan po ay talagang biblical. At yung mga nangyayari po na karahasan, kaguluhan, o yung pagsasalita natin ng malaya, yan po yung naghahatid sa atin. Kumbaga, sabi mo nga, so yun nga lang ang problema sa tao, sa sobra nating kalayaan sa pagsasalita. Hindi natin naiisip kung ito ba'y makakasakit na o hindi, di ba? Basta masabi lang natin kung ano yung saloobin natin, mapa-Christian o hindi Christian, ganun ang basta makapagsalita na, magkasalita na. So yun po yung naging epekto ng pagkakaroon natin ng ganitong teknolohiya o internet, no? Ganitong uri ng teknolohiya na meron tayo ngayon. Marami ho siyang naidudulot sa ating mga tao. At yan po ay biblical naman po yan. Hindi po pwedeng, kumbaga, hindi pwedeng mangyari yung mga bagay na yan kung hindi mo na inihula sa Biblia or hindi mo na inihula yan mga bagay na yan. So sa panahon po natin, sa mga nangyayari po na sa panahon po natin mga kaibigan, yan po ay bago po nagawa ng tao. From Genesis chapter 3, binanggit na po doon. Magkakaroon ka ng pagkaalam, di ba? Magkakaroon ka ng pagkaalam sa masama at mabuti. Ang problema lamang ng tao, mas nag-increase yung kasamaan, yung karunungan patungkol sa kasamaan, kaysa karunungan patungkol sa kabutihan. So, bago pa man po na ma-develop ang tangan natin ngayon, ang teknolohiya natin ngayon, sinabi na sa atin ng Bible yan, sinabi na po yan, mula pa kay Adan, noon saka kay Eva, binanggit na po ng Bible na ang tao mag-i-increase sa karunungan. Po, at yan din po ang magdadala sa atin bandang muli sa kapahamakan. Po, so, so, ano? Yung technology, ang question ko, dapat ba natin katakutan? Kasi di ba, marami pong natatakot sa technology. Dahil maraming pag-aagam-agam, ito yung nagsasanay ng sakit, ito yung magkocontrol ng tao. Ang bottom line dito po mga kaibigan, mga kapatid, pag tayo po ay may relasyon na kay Kristo, hindi tayo dapat matatakot. Sabi di ba, there is no fear in love. The perfect love casteth all fears. At kung tayo po ay totoong mananampalataya, there is no, di ba sabi ng Biblia, there is no weapon that is formed against thee that will work, that can harm thee. Isa pa, ang buhay naman natin po, hindi naman hanggang dito lang sa lupa. Hanggang dito lang sa daigdig. Sooner or later, we will be gone. Sabi nga ng isang kanta, di ba? This world is not my home, I'm just a passenger. My home is far beyond, up there, far beyond the blue. Somewhere beyond the blue. So mga kapatid, we are discussing this issue
5G network, 5G internet connection to address, to debunk yung myth, yung fake news, yung false information na nare-receive natin, and to mawala yung ating takot. Diba? Like all technologies before na in-embrace natin, let us embrace this. Diba? Knowing kung tayo ang totoong mananampalataya, alam natin na ang Panginoon ay tinanggap natin bilang tagapagligtas. Panginoon, tagapagligtas natin at kasalukuyan Panginoon natin sa ating buhay. Hindi tayo dapat matakot. These things, sabi nga natin, are just rehearsal for the things to come. And including yung mga political issues nito, technologies na meron tayo, di ba? Ano yung mga usapin ngayon, di ba? At isipin nyo na lamang po mga kapatid, ano na yung mundo natin na ginagalawan, 5 taon mula ngayon, 10 taon mula ngayon. Kung ngayon na meron tayong 5G, that it brings us good, ano pa kaya sa next generation? Diba? Sabi nga rito, di ba? Ano niyo po, yung cashless, yung sabi ni Pastor Rico, society, ano pa yung technology, lahat yan ay magiging instrumento pagdating ng panahon. So the point is, God is never surprised with what is happening right now. Sabi nga niya, He's the greatest creator. Sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and earth. So this technology really doesn't surprise God. He is the greatest creator of all. And then, let us just use technology to our own agenda. It's like with what we are having right now. We are using technology to promote the cause of God. So we just use technology to our own guilt and do not be bothered or do not be paranoid nga. Sabi natin na pagka nag-vaccine ka, matatrack ka na raw. And then you will be controlled. Anyway, hindi naman na tayo makakapagtago. Sabi nga, if you will be charged as a Christian, will there be enough evidence to convict you? Sabi nga. We can never hide. Yeah? You can run, but you You cannot can run because of this technology. you can hide, but you cannot run. Sabi ko nga dati, di ba, hinulaan siya. Using only the Facebook details and information, nahulaan yung isang tao. So, Naniwala na siya. magaling na manguhula ito. Kaya tinignan lang niya yung Facebook account, di ba, kung ano mga meron doon. We can never really hide. We are out there in the open. Anyway, we have Christ in us. Whatever happens in this body of ours, they can just destroy this body. Anyway, it is a mortal and sinful body. And then, yung control na sinasabi, once you are vaccinated, you will be controlled daw. Alam niyo po, the mind can never be controlled. Even Satan cannot control the mind. Satan cannot force you to sin or force you to do something that you will not allow. The mind can never be controlled. Yan yung malaking misteryo sa mga scientists on how they can control the mind. But the thing is, the mind, even though you are vaccinated by that, the mind can never be controlled. Ang Diyos nga, Pastor Rico, Pastor Lino, hinayaan ng tao sa kanyang Yan yung fear ng tao eh. Pag na-vaccine ka raw, may 5G, then you will be controlled. You will be tracked. Wala na question dun eh. You can be tracked. Hindi na tayo makapagtago. So, again, we need not fear. The greatest creator is God. We can never, God is never surprised of what is happening right now. Kaya nga sabi sa Romans chapter 11, napabulalas dito si Apostol Pablo sa sobrang katalinuhan ng Diyos. Sabi sa Romans 11 verse 33, "Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgment and His ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord, or who hath been His counselor? Or what first given to Him, and it shall be recompensed unto Him again. For of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. And Amen." Sabi niya, who hath known the mind of the Lord? He is the greatest creator. We will never be surprised of what is happening right now. It's even prophesied in the book of Daniel. And Paul was
exclaiming, no? Talagang napabulala siya nung sinabi niya ito patungkol sa plano ng Diyos, especially sa plano ng kaligtasan ng ating lahat. Diba, Pastor Ray? Kasi kung alam ng Diablo yun, hahadlangan niya yung pagpapakapako kay Kristo. Hahadlangan niya. So, isingit ko lang guys, no, yung isa pong sample, meron po isang pamilya na meron silang isang anak. So, bumili sila ng baby CCTV kasi so, yung pangbata lang talaga na magbabantay sa anak nila. So, ito yung ang gagawin. Kala ko baby. Baby na CCTV, baka pag lumaki yun. Walang tao. So, bumili sila ng ganun, guys. Babala, ito po, paalala lang din po sa mga After 5 years So, paalala lang po. Bumili yung mag-asawa na yun. So, ang ginawa po nila, para ma-monitor po nila yung kanilang anak. So, iiwanan kasi nila. Kasi sa kanila kasi, yung sanggol pa lang, hiwalay na yung bata sa kanila eh. So, ang ginawa nila, naglagay sila ng CCTV ron para ma-monitor pa rin nila. So, itong mag-asawa na tutulog sila, yung tatay, nakarinig siya ng boses. So, nung nakarinig siya ng boses, kala niya nananaginip lang siya. Ang narinig niya, sabi, baby gising, parang ganun yung bibigay ka. So, inano ng tatay, tinignan niya kung yung asawa niya nandoon, pero nakita niya, natutulog yung asawa niya, nasa tabi niya. So, ang ginawa niya, kinakabahan siya, pumunta siya ng kwarto, at nung malapit na siya sa kwarto, narinig na uli yung tinig na nagsasabi na baby gising. Ginigising yung kanyang anak. So, yun pala, yung ano na po na yun, yung kanilang CCTV ay nahack na po yun. Oo, namomonitor na sila, tinitignan po ano yung mga galaw ng mga tao sa loob. Pwede pa lang hack. Pwede. Wala na kasi yung CCTV. is controlled, centralized. Oo. So, yun po yung nangyari sa kanila. Kaya ang inano nila, kasi nakita nila pumihit daw yung mismo yung camera ng CCTV. Gumalaw siya. So, ibig sabihin na may nagko-control doon para gumalaw. Sabi, para makita yung buong paligid. So, nung nakita ng tatay na gumagalaw yun, dali-dali niyang binunot yung saksakan at i-report nila po yun. So, yun po yung epekto ng mga po sa atin yun, sa CCTV po natin. Kumbaga sa teknolohiya po natin yun, kumbaga sa so, parang wala ka nang may tatago eh. So, yun po ang delikado doon. Kaya maging maingat po tayo sa mga ganung bagay, lalo na kayo mga babae. Sa mga pagpo-post ninyo, pag picture ninyo, pag selfie nyo, mapugulat na lang kayo isang araw nasa Facebook na mukha ninyo. So, Alam niyo walang po, isang rin, no, dagdag ko lang din po, no. Kaya alam niyo po yung may certain brand ng cellphone na binan sa Amerika kasi may spyware. Spyware, no? Hindi mo alam yung cellphone mo, alam mo private ito. Yung pala yung mga data, meron palang nagre-report pala ito. Pati yung camera, pwede kang i-survey dito. Kailangan mo binigyan mo yung cellphone mo na sa'yo, na lahat ng data sa'yo, ikaw lang nakakita. Yung pala, naka-monitor pala yung sa mainframe o kung saan galing. Kasi di ba, bawat cellphone ko may IP address ito eh. Kaya natitrace ka rito, halimbawa, yung mga agent, yung ginawa kang krimen, gamit yung cellphone mo. Alam nila kung saan mo kinuha, sino yung, ikaw yung nabili mo to. Alam nila kung paano kayo i-trace. Kaya para mga ito, tip binigyan ng tip. Yung magagawa ng kalokohan, gagamit ng smartphone, bumili kayong mga digital. Hindi, yung mga digital. Yung analog lang, katulad yung mga Nokia dati, yung mga, alam mo kaya, yung mga text video nyo. yung mga text video, text na video pa. Alam mo, maraming kriminal, yun yung hinahanap ngayon eh. Yung mga cellphone na hindi smartphone, kasi hindi ito natitrace ng mga agent, mga nagtatrack sa nila. Ang gusto mong magloko sa asawa mo, text me ka. May number ba yan? Register mo na yung number mo. Ay, ito nga po sir, pinagawa ko itong cellphone ay itong laptop na to, yung pinagawa ko yan. Yung gumagawa pastor nasa Bulacan. Pero nakakalipot na to. Oo. Di ba? Yung gamit na
O, di ba, ibig sabihin, ganun talaga ano, na wala nang imposible sa panahon natin ngayon. Matakin man, layo-layo ng tao. Nakikita ko gumagalaw yung ano. Through software. BLC yun. Oo, di ba? Tawag ng BLC. So, lahat ng bagay. Kaya, kahit, Makikita niya lang yung IP address mo. oo, kaya Titingnan nyo ng niya. ganun. Titingnan niya. Kaya wala ka na talagang may tatago guys. Kahit sa mga personal account mo. Kaya hanggat maaari maging maingat tayo dyan. So, yan po yung epekto ng pagkakaroon natin ng mga upgraded na technology. May nagtanong dito, sir. Next, pwede daw ba natin i-topic sa susunod ipatungkol kay Dan? Saan tanong? Saan mo naman? Ako nga, no? Haba. Ako nga, no? Yun, maliit kasi hindi nila nagsulat. Ako nga. Open natin mamaya malaki para mabasa. So, yun po, no, mga kapatid, mga kaibigan, kung meron po kayong mga katanungan patungkol po sa ating tinalakay kanina, 5G, the race to connectivity. The race to connectivity. The role of technology in the last days. So, masaya po namin, basta may kinalaman po doon sa ating Sa mga nangyayari ngayon. tinalakay kanina. Yes. So, kaya meron kayong idadagdag kung i-debunk yung ating pinag-uusapan, no? Hindi, yung 5G, yun talaga yung dahilan bakit may coronavirus. Hindi, malabo po mangyari mga kaibigan. Sabi nga, yung wave ng 5G ay hindi umaabot ng 1 kilometro, kaya kailangan ng maraming tower. That explains, Pastor, kaya ba't kailangan nila ng maraming Small towers? towers. May big towers for the 5G. Kasi Kailangan nila ng mga small towers. small, ano yung wavelength niya lang pala ay maikli. Hindi siya yung mga, di ba, parang yung wave eh. Hindi siya mabot ng 1 kilometro. Kaya in every 1 kilometer, meron silang tower. Possible. Saka, pansinin niyo yung mga 5G towers mababa para mas mababa yun sa mga bahay. Yung wave niya mas mabilis. So, wala pong kinalaman yung mga kapatid. They are racing for that. Siyempre, alam naman natin, they are wanted to have that technology already. China and US are fighting for Sa that. business kasi yun. Pera kasi yun. Oo, business. Business ang ano. Kaya ngayon, pinupwersa nga ng China yung kanilang pagawaan. Kasi gusto nila mas maano sila, umangat sila sa lahat. Parang nandun, sa news sabi, pantay pa sila. Papantay pa sila sa Kaya gusto nila makaangat sila. Pero alam niyo po, ang Korea, South Korea, na-implement na ng 5G. Sa Korea. Pero alam niyo po ba, mga mga kapatid, dagdag ko lang sa 5G nito. Bakit eager ng mga superpowers na to implement 5G technology is for the purpose of defense, warfare. Kasi karamihan po ngayon ng mga war machines, tulad ng tangke, aeroplano, mga barko, mga missile, connected po yan, interconnected po yan sa internet. Yung mga aeroplano po ngayon, smart plane ang tinatawag nila, parang cellphone na yung touchscreen na lang. May kinalaman po yan, mga kapatid, yung mga superpowers na yan, why they are racing to implement the 5G technology is because this one purpose, warfare, mas mabilis, na mas efficient. Halimbawa, gusto nang atakin yung isang bansa, coordinated agad through their network of connections using 5G technology. So, yun lamang po mga kapatid. Kung meron po kayong mga katanungan, meron po kayong mga suggestions kung ano yung gusto nyong pag-usapan po natin, talakayan natin sa mga darating na panahon. Ay pag-aaralan po natin yan, masaya po natin i-discuss sa inyo. At kung meron naman kayong gusto nyo naman po ng textmate, biro lang po. No? At meron po yung katanungang doktrinal. Ang next week po natin pag-aaralan na yung patungkol, Pastor Lino. Ano ngayon? Patungkol po kay Jesus Christ. Yun, yung pagka-Diyos ni Cristo. So, tatalakay po natin yan mga kaibigan. Biblical po naman tatalakay. So, abangan niyo po yung ating YouTube channel. Yes, pati DBS. pati po yung Facebook page po natin at saka po yung ating Instagram at saka po sa maraming salamat po sa mga maraming salamat sa mga nagsasuggest. Salamat po sa mga suggestion na ibinigay. Sa audience mo namin. At salamat po sa mga nag-sponsor. Salamat po sa inyo.
sa inyo pong pagsuporta sa ganitong pong programa. So, wag mo kayo mahiyak tumulong. Mag-donate. Kung gusto niyo po, no? Kami naman walang kakayahan ng tumanggi sa bawat biyaya. Hindi, maraming salamat po sa inyo. Ako po si Pastor Lino Ortega, nagbabati po sa inyo na isang magandang gabi. So, So, dito nag-GS muli, kami nagpapaalam na. Kaya pong din. so closing. Hanggang sa susunod. Hasta la vista. Amen. Abangan ang susunod na kabanata. So, hihingin natin si Pastor Rico para sa ating closing prayer. Maraming Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay puri magpasalamat sa mga bagay na aming nasabi at natalakay sa oras na sa araw na ito. Salamat sa katulungan, ibigay niyo po at ibiginawan niyo po sa amin. Dalangin namin ang mga nakapanood at ang mga manonood pa. Dalayan namin o Diyos na sa mga bagay na ito ay sila ay maliwanagan at magkaroon sila ng kapayapaan sa kanilang puso at kilalanin kanila bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Palain po kami patuloy, ingatan Panginoon at binibigyan ang aming mga makikinig. Maraming salamat, pupuri ka namin. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you guys. God bless you. Bless you. Hindi ka nakakain? Ano?